Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Napanood niyo ba yung hearing kanina ni Bato sa Senado? Wala akong kakwenta-kwenta. Wala, sa trabaho ko sa tintya ko walang mararating. Oh. Pero umihirit pa ng isa si Bato. Gusto niya, dahil si Jojo Ochoa, hindi pa pupunta. Gusto niya makausap kasi nga si Jojo Ochoa, tinuturo nito si Mohagis Morales na nagpahinto raw ng raid para do sa unit ni Maricel Soriano. Yun. Ganyan, gusto nila patunayan dito na talagang merong sa kasalukuyan ng Pilipinas, merong addict na Pangulo. Yun lang naman ang tema eh. Pero kanina, nagkandagulo-gulo na. Ang nagbabanata na, yung mga general, mga PIDEA, tas si Morales, sila na si Jinggoy, saka si Morales, magulo, wala akong patutunguhan. Pakinggan natin ito. Ang inabutan ko, si dating Executive Secretary Jojo Ochoa, planong ipatawag ni Senator Bato. Sa third hearing daw. Hindi daw bakit? nakadalo ng second hearing dahil mabilisan imbitasyon. Yun ang sabi ni Senator Bato. No? Pero ang problema kasi dyan sa hearing na yan, walang corroboration. Kumaga, solo lang si former PIDEA agent Morales. At sabi ng PIDEA, walang record ng papeles na sinasabi ni Morales. Na sabi ni Bato de la Rosa ay original daw o authentic. Bakit? Dahil may butas sa margins. No? So yun yung pinakabatayan na ito ay authentic dahil may butas daw. 6 hours ago ito, si Idol Christian Esquerasa, si Idol Secretary Leonard Llamas. No? So, hindi ko alam kung gano'n ka-authentic, pero pinapangatawanan ni Senator Bato de la Rosa dahil doon sa butas. Authentic daw. Sabi ng PIDEA, wala sa record nila, no? Yung ganong klaseng operasyon. Kaya, yan yung magiging problema nitong hearing nito. Walang corroboration. Mas maganda sana kung may corroboration, no? Para hindi magmukhang fishing expedition. O kaya ay isang bahagi ng isang tawag ni Senator Trillanes, ouster plot. O kaya yung manufactured controversy. Kasi may mga templates naman yan in recent memory, no? Yung parang nagkikreate ng mga controversies until these controversies converge into one or snowball into one big controversy. Tapos, supposedly, may enganya yung mga tao to rally behind it. And in this case, patalsikin si BBM. Pero, in fairness naman, no? Paano ba yun? May isang nagsabi na mayroong papel. Dinenay ng PIDEA. Hindi, totoo yan. Dinenay nga ng PIDEA. Tapos mayroong whistleblower. Nung tinanong siya ni Senator Jinggoy, mind you, si Senator Jinggoy, sumuporta kay BBM yan, tsaka kay Sara. Pinagbibintangan dito, presidente. Siya yung dinadawit dito. Hindi ba dapat naman, kahit papano, meron kang credible evidence? Sabi ni Morales, hindi niya maalala kung sino informant niya. Pwede ba yun? Oo nga. Sa totoo lang mga boss, ang dapat ipatawag dyan, si Digong. At si Digong ang daldal ng daldal mula nung tumatakbo pa lang si Bongbong na meron tayong tumatakbong presidente na nagko-cocaine, di ba? Tapos itong huling rally sa Davao, Davao rally na prayer, meron pinakita sa akin, di ba? Nung mayor pa lang ako ng PIDEA na nakapangalan, kasama ang pangalan mo. Meron tayong presidenteng bangag ngayon. Dapat si Digong ang pinapatawag dyan ni Bato. At tanongin kay Digong kung sino yung PIDEA agent, sino yung PIDEA na nagsabi sa kanya na nakakalagay yung pangalan ni Bongbong doon sa nga tawag niyang listahan ng mga gumagamit at mga drug lord at kung ano-ano pa. Di ba? Mga friend. Wala akong mangyayari dyan. At saka, ang nakakatuwa ho dyan, itong iniimbestigahan na pinatawag ni Bato, talagang para sa akin, sayang lang ng oras Sayang din ng pera, di ba? Bakit? Panahon pa ho ni Matusalim yan 2012 pa. Nangamatay na nga ho yung mga ibang PIDEA agent na tinuturo ni Morales
na mga pinangalanan ni Morales, tepok na. Oh. Tsaka dyan, nasama rin yung pangalan nitong si First Lady. Oh, patatawag mo rin. Dahil sinasabi ni Morales na siya raw ay pinatatawag, ganito-ganito, at ganun. Kung ano-ano sinasabi ni Morales. Kaya wala hong ano eh. At wala ho siyang kakampi. Wala ho siyang kakampi rin sa Senado kanina, pinanood ko. Puro lahat ho yung mga pideyang nando doon, pati yung Dionisio Santiago na dating mga general eh. Lahat ho, wala hong kumampi sa kanya. At yun nga, ang inuungkat pa, yung katakot-takot na kaso nito si Morales. Di ba? Wala hong kapupuntahan yan. Tsaka yun nga, napakatagal na yan. Bakit ngayon lang inungkat yan? Bakit? Yun nga, gaya sinabi ni Senador Trillanes, parte yan ng destabilization plot para nga matanggal itong si Bongbong at iuupo nila ang pinakamagaling na Vice President ng Pilipinas, itong si Sara Duterte. Ha? Bakit hindi pinakamagaling? Anak ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Tandaan mo, pinipilit dito si Morales kanina na nung panahon na yung 2012, ipalpak ang PIDEA. Dahil ang pinahuhuli lang daw sa kanila, yung mga piso-piso. Pero yung malalaki raw ng mga drug lord, ng mga incheck, hindi raw ginagalaw. Yun ang pinapano, no? Lumayo na nga ho, lumayo yung istorya eh. Kanina eh, oo. Hindi ko na ho tinapos. Wala pong mararating yan. Yung pinag-aaksayahan ng panahon nitong Senado. Oo. Pero sana naman, Bato, makita mo kung gaano kahalaga ang tinasabi mong Senado. Tapos yung mga pinatawag mo, pumunta lahat, general. Pumunta pa yung nag-conduct ng drug test kay Bongbong na taga St. Luke, pumunta pa. At pinatunayan nila na pwedeng mangyari yung 2.5 almost 3 minutes na result ng cocaine user. O, di ba? At yun nga, pinatunayan ng St. Luke na doktor, tsaka yung technician pa, yung nasa laboratory, na talagang negative. O, sa cocaine. Dahil ang epekto talunan nila doon. O, anyway, mahihirapan ho yan si Bato para i-prove dyan yung gusto mangyari ni Digong na mapatunayan at saka nilo si Harry Roque na may presidente ang Pilipinas na isang bangag. Oh, di ba? Yun yan eh. Tsaka sila maharlika nga yan eh, di ba? Yun lang yan, mga friend. Ito malupit, 4 hours ago ho ito. Iimbitahan sa House hearing ang dating economic advisor ni Digong. Bakit? Ito. Sa iba pang balita, iimbitahan sa pagdinig sa Kamara ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Kaugnay po yan sa operasyon ng mga otoridad noong Setyembre sa Mexico, Pampanga, kung saan operasyon ng mga otoridad noong Setyembre sa Mexico, Pampanga. September, October, November, December, February, March, April, May. 8 buwan na ho. Ngayon lang ho, iimbestigahan nitong Kongreso, House hearing, ng dating economic advisor, no? Tuloy natin. Halos 4 na bilyong pisong tsaabu ang nasabat. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, lumalabas sa mga nakaraan nilang hearing na konektado ang kumpanyang may-ari ng warehouse sa kasosyo umano ni Yang na si Lincoln Ong. Si Ong ay opisyal ng Pharmaleaf. Putik, ang may-ari pala nitong warehouse na to, itong Lincoln Ong. Ito ho yung pinakulong yata nila Dick Gordon eh. Dahil doon sa Pharmaleaf, Pharmaceuticals na binilhan ng umano'y overpriced na COVID-19 supplies ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya. Si Ong din ang nagsabi na si Yang ang umano'y financier ng kanilang kumpanya. Iimbestigahan ng Kamara kung ano ang ugnayan ni Yang at Ong at kung sangkot sila sa iba pang mga kahina-hinalang aktibidad. Wala pang pahayag si Yang kaugnay sa investigasyon ng Kamara.
Dati na niyang iginiit na nagbigay lamang siya ng supplier sa Pharmally at walang kinalaman sa operasyon ng kumpanya. Sinabi rin dati na natural na lahat yan, sasabihin na yan, itatanggi niya siyang, ang Philippine Drug Enforcement Agency na hindi konektado si Yang sa illegal na droga. Kapuso, para sa mga maiinit. Yan ang problema dyan. Kung kailan ho yung congressional hearing na yan, no? At kung dadalo ang napakatalinong economic advisor ng napakatalinong presidente na si Digong. Diba? Bakit hindi napakatalino niya si Michael Yang? Aba! Sa dami ng economy sa Pilipinas, akalain mong yan ang kinuha ng napakatalinong presidente na si Digong? Isang inchik na hindi yata marunong magsalita ng... Hindi ho marunong mag-English, mag-Tagalog eh. Kasi nga, nung iniimbestigahan yan sa Senado, nung panahon doon sa nila Gordon, may interpreter pa ho yan. Oo. Hindi sila magkaintindihan, ano. Napakatalino talaga ni Digong. Diba? Kakuha-kuhang economic advisor. Inchik. Visit. Who is this stupid God? Lahat minure. Pero ang kanyang spiritual advisor, the appointed, anointed Son of God, isa ring napakatalinong lahat. Alam na, napatakbo tayo ng itong panahon ni Digong, puro matatalino yata nagpatakbo ng putik yan. Oo. Kanina sa hearing sa Senado, ang pinaano mga friend, sabi nitong si Morales na yun nga, ang daw, ang ayaw daw hulihin yung malalaking drug lord. At ang pinapahuli lang daw yung mga piso-pisong nagtiyanggi-tiyanggi. Buti hinuhuli pa. Hinuhuli na lang, di ba? Nung panahon, gustong palabasin nila Morales, magaling si Digong. Dahil nung panahon ni Digong, may nahuli bang malaking isda? Wala rin yata eh. Di ba? Maraming namatay. Di ba? Nung panahon ng pinakamatalinong presidente. Taragis. Ito problema. Kung darating itong Michael Yang na to dito sa Kongreso, na patatawag mas malapit ho ito. Kasi ito, September lang nung nakaraang taon. Itong iniimbestigahan nito si Bato, 2012 pa ho. Kalahin mo pinatulan yan. Yung investigasyon ni Bato na yan. May kahihinatnan ba? Ang gusto niya tumbukin dyan yung kailangang malaman ng taong bayan na merong presidente ang Pilipinas na bangag. Na adik. Yun ang gustong patunayan dyan eh. Wala namang iba eh. Di ba? Kaso lumabas, nag-aaway-aaway ngayon, yung mga pideya. Di ba? Saka sana ba to, malaman mo kung gaano ka-importante. Pag pinatawag ka sa Senado, kailangan ka pumunta. Para dyan sinasabing hearing na yan, in aid of legislation. Kaya nga pinatawag si si Santo Niño, yung reincarnation ni Santo Niño, si Senyor Aguila. Pero pagdating dito sa appointed son, ayaw pumunta. Kongreso, Senado, di ba? Pero hanggang ngayon, yung spiritual advisor ng pinakamatalinong presidente para sa kanya, nandun sa Davao. At yun, hindi naman inuhuli dahil sabi nga ni Digong, nag-uusap naman sila at kumakain pa sila sa restaurant. Hindi man sila inuhuli. His Excellency, ano kalase? Yan po ang kabang-abang, mga boss. Kung pupunta si Michael Yang sa Kongreso, pag pinatawag siya, di ba? Remember, best friend of the Digong,
Diba? Best friend of the Digong yan. Si Kibulog nga, hindi nila papunta eh. O, diba? Mga boss. Samantala si Pinoy, nung ipinatawag doon sa, nung tapos ang termino niya pinatawag, pumunta sila. Si Jojo Ochoa, tsaka si Pinoy. Pumunta silang mag-amo. Di ba? Oh. Samantala mo yun. 4 na bilyon ang Chaabu po, Chaabu. Nakaripak sa, naging Chaa. Yung sa warehouse ni kasosyo ni Michael Yang na si Lim Kong Ong, ang may-ari po ng warehouse na pinagdalan nung Chaabu. 4 na bilyon 4 na bilyon po. Oh. Yan ho yung mga yan ho yung sa Parmali na talagang ipinagtanggol ni Digong ng katakot-takot. Oo, nung mga iniimbestigahan niya mga yan, no? Pero galit si Digong sa addict saka sa droga, galit sa droga, Talaga. Tama sinasabi, baligtarin mo kung ano sinasabi niya, baligtarin mo. Yan ang sinasabi ni Ka-Percy, mga boss. Hindi kaya ganti naman to sa ginagawa kasi ito si Bato, nagpapatawag siya ng hearing sa Senado. Papatawag din tayo ng hearing sa Kongreso kasi September pa po ito, nakaraan taon eh. Ngayon lang ho nila patawag ito si Michael Yang, ang economic, pinakamatalino, siguro napakatalino nitong economic advisor ni Digong na to, inchik eh. Sa daming Pilipino na mga top-notcher, mga scholar na economics, mga economists, nandiyan naman sila Winnie Monsod, di ba? Talagang bilib ako doon sa pinakamatalinong presidente para sa kanya. Itong Justice Carpio, bobo, stupido, tinatawag lang niya na gano'n. Justice ho na Supreme Court. Talino talaga ni Digong. Kinawa niya pa. Bukas maganda yung topic natin. Mag-club na po tayo. Magbibigay ho tayo ng reaksyon sa vlog ni Atty. Libayan. No? Maganda ho yung vlog ni Atty. Libayan. No? Nagustuhan ko. Magbibigay ho tayo ng reaksyon doon, mga friend, kukunik po natin sa nangyayari ho sa ngayon yung vlog ni Atty. Libayan. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, to your loving wife and to your loving apo. At sa lahat ng mga katulad kong taga-subaybay sa balitang katotohanan at masasayang komento po. Keep it up. Salamat, Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Kapag ganyan, puro hindi alam, ibig sabihin, kasinungalingan ang mga sinasalaysay para sa aking opinyon. Siyempre. Kalating Baya, shout out. Ladies Anita ulit. Itong mga pogo sa China ay hindi pwedeng yung negosyo na yan. Automatic ay kulong sila sa sarili nilang bansa. Diba? Ibig sabihin, sindikato sila kaya ayaw ng China. Kaya dito sila pumunta. Dito, di ba? Kalat ni Bayaw, solid pa sa bakal. Sumagot naman si 3J Show. Kahit bakal, pag kinalawang, baliwalang pagiging solid. Sumagot na naman si Kalatni. Hindi yan kinakalawang, stainless na uri ng bakal yan. Patay tayo dyan. Ladies Anita ulit. Dapat nang pauwiin lahat ng pogo, kasiraan ng reputasyon ng ating bansa para sa akin, mga sindikato sila. Totoo, sinasabi na, sindikato talaga sila. Ang lalaki. Sana yun, kaya lang nakita ko yung content natin, itong gulo-gulo nito sa Senado na to, walang patutunguhan yan.
Yun ang antay natin, kaantay-antay. Kung kailan, kung totoo, yung ipatatawag si Michael Yang sa Kongreso para matanong kung ano mo dito sa 4 billion Cha-Abu na dumating sa bodega nung Lim Kong-ong na kaibigan mo, nakasama mo sa Parmali. Ha? Maganda ho yan. Oo. Noel Tenco, yan ang mga iniiwasan nilang baba sa sisingaw talaga yan eh. Dahil wala na si Digong na taga-Salo eh, di ba? Oh. Perwisyo talaga iniwan ni Digong sa bansa natin. Totoo yan. Binauna sa utang, perwisyo pa. Yun ang pinag-uusapan natin kahapon, na 41 billion na tungkol ho doon sa Parmali. Ang hindi pa na papaliwanag, yung 51 billion ni itong si Pulong within 3 years na naibigay nung panahon ng tatay niya bilang malaki. Hindi niya may papaliwanag ho yun kung saan niya nilusta yung 51 billion. At saka billion. Sa Mayor Sara, billion ho talaga. Talagang binuhos ni Duterte sa mga anak niya, no? Oo. Nampating kawawa si Juan de la Cruz dito sa mga Duterte na to. Pero, ganun pa man, marami pa rin zombie na pag nagsasalita si Duterte, Duterte, sabi ng mga zombie. Bukas yanong natin, tatalakayin natin yan tungkol ho dyan sa mga zombie sa vlog ni Atty. Libayan. Kalat niyo, hello Miss Akira Milus, may you have a blessed Sunday, ingat ka parati. Shout out Akira, sana okay ka ha. Marilo Pabian, shout out ha. Ang tigas kasi ng mukha po tay ng mga nasa gobyerno. Bakit? Because of money na naman po tay. It's really a big threat for our security. Sinabi mo pa na kakapal na mukha yun. Pera yata yan. 3JCO ulit to. Inumpisa ni Gloria noon yung NBN City deal. Tapos, ang request ni Digong na gawing probinsya ng China ang Pinas. Tapos, ang gentleman's deal. Then, itong tanim mayor Alice Goo. Then, ang abogado ng China sa ating Senado tulad ni Bato, Kimo, Go. Konting panahon na lang talagang mahuhulog na sa China ang bansang Pilipinas kapag hindi pa gumising ang mga botante. Totoo yan, 3JC Hopka ha. Yan ang topic natin bukas. Kalat ni Baya, good evening Karoke. Hambalusin mo todo Karoke. Marilo Pabian ulit May mga traidor na naman po tayo na involved. Oo. Ang daming traidor eh. Ang yung traidor, maganda magbayad eh. Alam niya kung sinong patatahimikin niya para tuloy lang ang pagtatraidor niya eh. Ganon. Alolalia, shout out. Decente lang tignan, si Gatchal yan. Pero wala ding silbi sa Senado yan. Pansariling proteksyon sa kanilang mga negosyo, kaya tumakbong senador yan. Nagaya ng mga bilyar. Comelec ang may pananagutan at dapat sumagot kung bakit nakapag-file ng candidacy ang isang walang record sa bayan, kung saan kumandidato at nanalo pa. Good day Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless. So, naniniwala ako sa iyo, Alulalia. Pero dapat subalit. Ngunit, nakita mo naman si Francis Leo Marcos. Si Mangusin nakapag-file ng candidacy gamit ang Francis Leo Marcos. Siya raw ay kapatid ni Bongbong Marcos. Okay na ako dyan. Muntik ako natalo doon. Oo. Akala ko idideklara ng Comelec na nuisance candidate yun eh. Oo. Aba, nakatakbo. Nakakuha pa raw yata ng 5 milyon eh. Muntik pa. Ay, anak ng, ay patay tayo dyan. Ano ba Comelec? Lalaki ng sahod nyo dyan. Totoo lang. Maawa kayo ba? Ladies Anita, kahit ang Pogo,
Pati mga babae, nagbebenta ng aliw, binababoy ang ating bansa. Totoo. Talagang binaboy ng todo itong bansa na to. Noong panahon ng pinakamatalinong presidente, ayon sa kanya. Oo. Gaano katalino si Digong? Diyos, stupid dad. Stupid sa kanya yung Diyos. Supreme Court Justice, Carpio. Idiot sa kanya. Gaano katalino si Digong? Sobrang talino mo, Digong. Kahanga-hanga ka sa mga zombie, ha? Ewan ko. Isa Celeste. Pag talagang hindi ka nakiki-operate sa ICC, ano ka? Hawak ka nga sa liig. Marilo pa biyan ulit. Tay, meron po akong friend dito na yung buong sakop daw po na lupa ng Mount Apo pag-aari na ng hari ng Davao. Di po ba andun ang kaharian ni Kibs? Hindi ko alam yan, nak. Sana nga, hindi totoo yan. Pero kung totoo yan, wala tayong magagawa. Bundok na yan, ha? Mount Apo. Noel Tenko, bakit pati tinanggal ang chief of police ng Banban? Diba? Ladies Anita, si Duterte set lahat ang may kasalanan lahat dyan sa Pogo at ang Parmali kasi siya ang leader ng sindikato ng mga Chinese. Raul Pasqua, welcome to the club. Karox, malapit na yan sa Clark, baka may mga Pogo din doon. Rodeo Adriano, shout out. Good evening, Karox. 2 president lang ng Pilipinas ang hindi magnanakaw. Ang mag-inang Aquino, Cory at Pinoy. Cory Aquino at Pinoy. Naniniwala naman ako sa dyan. Totoo. Federico Mandak, shout out. Rox, sabi mo yung mga bilang itinayo ay may mga tunnel at katabi lang ng munisipyo. Di kaya yung mga tunnel diretso doon sa munisipyo, talagang dapat lahat ng Pogo na yan isarado na. Masyadong kahina-hinala talaga. Yan ang hirap, napapasok tayo ng Chinese. May punto si Sir Rox. Baka yung loob ng Glory Mountain ay marami ding mga kalaban sa loob niyan. Hindi katakataka. At baka sa Davao dumadaan yan. May international airport at port doon. Dapat talagang wag nang baliwalain ito. Laliman pa ang investigasyon. Totoo yan, Federico. Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox. At parating sa iyong may bahay ang Happy Mother's Day. Salamat, ha. Federico Rodeo Adriano, dapat wang iboto ang mga dating senador, lahat ng mga nakaupo ngayon. Puwera lang si Senador Risa dahil siya lang ang tunay na senador na mamamayang Pilipino. Totoo yan. 3J Show po sumagot, basta't may connect kay Duterte, mga kandidato, please lang, wag nyo nang iboto. Tingnan nyo na ang nangyaring ito. Bigla na lang tayong nabulaga pag hindi pa umayos ang mga botante dyan sa Pinas. Talagang higit pa rito ang bubulaga sa inyo. Tama ka dyan, 3J Show. Jan Dimago, shout out. Karoke, tama lahat ang sabi mo. Tandaan natin ang inaksayang pera sa korupsyon at mga bobong mga plano niya sa AFP modernization kuno. Huwag kalimutan ang 10 billion pesos na down payment sa helicopter sa Russia. 10 billion ba? 2 billion lang yata na wala nang napuntahan. Ang katiwalian, sangkot si Cesar Montano sa Tourism Department. Gayon din ang mga tulpos, Wanda, kay Aguirre, kay Kalida, halos lahat na umupo sa administrasyon ni Digongyo, lalo na mga incheck at kay Baste Sara at Pulong 51 billion in 3 years sa kanyang pork barrel. Ang matindi nito ay sa sobrang katangahan ng mga patuloy na sumusuporta kay Digongyo ay wala nang bait sa sarili.
diyan mo nakikilala na itong digong nyo na ito ay mas masahol pa sa baliw. Paiba-iba ng sinasabi. Naniniwala ako sa dyan. Jan Dimago. Ha? Maambon mga boss. Raul Villanada ulit oh. Dapat nang makwestiyon ang Comelec dyan at mga ahensya ng gobyerno na may kapasidad na mag-issue ng papeles. Umpisahan ang Kapitolyo ng Tarlac. Tama. Lakas po ng ulan. Friend Shervin sa Peda, shout out ha. Presko ngayon matulog. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Impong Basyang Team Tia Daily, bumabati po ng Happy Mother's Day sa lahat po ng mga mothers sa Team Rocky Warriors the Great. Especially po sa inyong commander na masyadong napakabait at napakapusong mamon. Sa topic mo po today, Sir Rox, takang-taka lang po ako, bakit naulang po natutuklasan at naglalabasan po lahat yung mga matitinding pasabog na ganyan para pong bomba na sumumambulat na lang lahat ngayon. Ay naku po naman, Apo Lakay. Ano po ang paghihimagsik ang sobra mo pong isinabog at ipinadana sa bansang Pilipinas? Di na lang po sobrang pagtataksil sa ating inang bayan ang ginawa mo po, Ingkong Lubot. Grabe pong patayan at pagbubuwis ng buhay ng ating mga kawawang api ng mga kababayan at halos ipagduldulan mo pa sa mga tsengwa ang hanggang ngayon ayun, kulang na lang lunurin ang mga tagabantay pati kawawang mangingisda na dapat sarili nating teritoryo, pero pilit kinakamkam ng mga pesting yawa. Ang mga alipores mo pilit na ipagtatanggol. Di ko alam, pero siguro nga, Ingkong, handa sila talagang mamatay, hindi para sa bayan, kundi ang mamatay sila ng dahil sa'yo. Totoo! Galing mo, Friend Shervin, ha? Umuulan, mga boss. Hindi ko matapos, ha? Dahil pa naman ito, oh. Marcelino Santa Ana, shout out. Si DOJ, ano na po ang stand nyo sa Pogo? Angkan mo yung nagbenta ng Island Cove sa mga Pogo operator. Pati dagat ibinenta ng angkan mo. Talaga kayong mga rimulya. Wapax ang kainin nyo. Yun nga pinasabi ni Kapersi nun, di ba? Jan Dimago, shout out ha. Karoke, si General Aguinaldo Angelo Reyes, yung nagbaril sa sarili niya sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo dahil sa ibinunyag ni anomalya ng Magdalo Group. Oh. Ay, malakas po yung ulan mga boss. Hindi ko na po tatapusin to, baka mag-brown out. Bukas na po yung ibang mga babasahin kong comments, no? Basta Jan Dimago, shout out. Cassandra Daisy, shout out. Mary Grace Santos, shout out. Herx, shout out. Arnold po si Diego, Dised, shout out. Cassandra Daisy, Richard Ramos. Pelabot, shout out sa inyo mga boss, ha. Sayang, pero bukas pipilitin ko mabasa to. Bernardo Chansing, shout out. David Alwin Mendoza, shout out. Debrado Ludovico, my friend, shout out. Ted, shout out. Daisy M. Magallanes, shout out. Alberto Olaer, shout out. Christian Chengnak, shout out. Jeff Ramos, nak. Joe Flores, my friend, shout out. June Lagun, shout out. June 360, shout out. Brother Eli Asisio. Eman Escalona, nak, shout out, ha. Elizabeth Iscare, shout out. Tony Rionisto, welcome to the club. Sayang, ang ganda talaga ng mga comments nyo. Moody Muma, shout out.
Ben Torres, shout out. Bukas babasahin ko po to. RCB, shout out. Welcome to the club, RCB. Misael, shout out. Orly Palatao, shout out. Welcome to the club, ha. Reynaldo Gonzalez, shout out. 3J Hope, my friend. Sabi niya, unbelievable. Baka alien yung si Mayor ng Banban. Nakakaloka. Ang Pilipinas naka-elect ng Mayor na walang birth certificate, samantalang salitang walang proper ID. Pambihirang buhay to, oo. Ano, humihina yung ano. Baka matapos ko to, ha. Regency ulit, oh. Ang tanong ko lang, Sir Roque, paano siya nakapag-apply ng candidacy kung walang proper ID? Paano lumusot ito sa Comelec? Sa Comelec, Comelec, ay nagtanong pa ako. Ewan ko sa inyo. Yun nga, tanong ka ng tanong. Alam mo naman ang sagot. Sumagot ulit si Kalat niyo. Pera-pera. Walang katapusang pera. Oh, yun ang sagot ka, 3J Shop ka. 3J Shop ulit, oh. Mabuti na lang at na-discover ito ni Senator Risa Ontiveros. Nakapwesto ng mahigit 1 taon at kalahati bago nabuko ang sleeper cell allegedly. Rejay Show ulit, oh. Ang mahiwagang tanong, Sir Rox, nung nagkampanya siya sa Banban, Tarlac, di ba nagtaka ang mga mamamayan ng Banban kung sino, itong babaeng ito na tumatakbong mayor? Paano siya ibinoto ng mga tao kung wala naman pala siyang nakakakilala? Basta may pera ka, friend, marami kang kilala. O, sumagot na naman si Kalatni. Ang sagot, natakot-takot na tunay-tuniladang pera. O, yun. Yun ang sagot doon, ha? Rejay Show ulit, oh. Anong meron sa Banban, Tarlac at ito ang tinarget ni Alice Goo? Daluyan ba ito ng kung ano? May mina ba ito? Kung ano ang Banban? Ano ang meron sa Banban, Sir Rox? Alam mo, maraming Banban dyan. Madaling lokohin yung mga tao dyan kasi siguro ganon. Kasi nga maraming Banban. Alam mo yung Banban, 3J Shop? Mga bobo. 3J Shop ulit, oh. Mind-boggling itong Alice Goo na ito. Mahiwaga ang kasong ito. Sino, paano, bakit, kanino sayang? Siyang asset. Bigla na lang tayong nagising na meron mayor ang Pilipinas na walang identification. This is unfathomable. Napanganga ako, The Rocks. Tapusin ko na nga. Cassandra Daisy, Happy Mother's Day, Mrs. Cecil, and all Rocky Warriors moment, Mamis. Salamat kay Senadora Risa na mabilis kumilos sa kontra sa mga katarantaduhan ng mga politiko na to. Totoo, ha? Mary Grace Santos, oh. Good evening, Karoke. Long overdue na po. Dapat matagal nang imbestigahan ng DOJ, di lang ng Senado. Naalala ko lang nung 2017, balak po alisin ng former administration ang BPO. Papalitan daw ng Pogo. Ginigisan na tayo ng China paunti-unti. Bukas, makalawa, si Xi Jinping na presidente natin kung di ito nauungkat ng Senado at nare-raid ng mga pulis. 2020 pa, dami nang na-raid na sa Pasay at Paranaque. Buti pa sa Pasig, naglinis na ng Pogo Hub. Hubs. Di naman nakikinabang ang bansa sa tax ng Pogo. God bless po. God bless. Mary Grace Santos. Si Herx, oh. Lahat palpak ginagawa ni Digong nyo noon. Buisit. Hanggang ngayon, puro kapalpakan pa rin ang ginagawa, Mary Grace ulit, oh.
Karox, dagdag ko lang po, sana wag tong tigilan nila Senator Gatchalian at Senator Ontiveros ang pag-imbestiga hanggang may mga matataas na politikong managot sa paglawak ng pogo sa Pilipinas. Alam naman natin kung sino-sino ang dapat managot bukod sa mayor ng Banban, Tarlac. Kasi baka marami ng politikong Chinese ang nasa local government natin. Number 1, traidor na tuta ng China ang unang nagdapat managot. Yung palamurang taga Davao na ayaw sa BPO dahil si Rojas ang isa sa mga factor kaya nag-boom ang BPO sa bansa. Salamat po at ingat po palagi. Salamat. Arnold po si Diego. Halatang hindi nagsasabi na totoo ang mayor na yan, Sir Rox. Oo. Kaya nga. Sumagot si 3JCO po. Hindi lang halata, bistadong-bistado ka mo. Totoo, ha? Diesel, shout out. Sabi niya. Parang hawig si Bongo si Mayor. Magkahawig nga, di ba? Oo, di ba? Cassandra Daisy, Palpak na naman ang COMELEC. Bakit hindi kayo gumawa ng resolusyon na check lahat ang candidates ay legit ba o hindi? Bilyon ang pondo ninyo galing sa aming mga Pilipino. Pati yung kaso ni Digamo at Tebes ay ang bagal ninyong magdesisyon hanggang may namatay na lang. Dapat priority natin bantayan ang COMELEC. Problema na ni BBM ang ICC, Pogo, ekonomiya, pagkain, trabaho, kaya na ni BBM yan. Pero tayong mga Pilipino, ipilit natin ang manual counting tulad ng Germany, France, States at America na iba pa. Titinurin ang mga kababayan natin pagbutas na mga tiyan sa gutom. Bakit may middleman na IP address na tumatanggap ng mga final votes na hindi na disclose sa mga mamayan noong botohan, di ba? Yan ang hinahanap ng TN Trio. Bakit hindi pa nagsimula ang botohan ay may resulta na sa ibang bayan? May ebidensya sina General Rio, pero deadma ang COMELEC. God is already showing us na may dayaan. May silent whistleblower na. COMELEC ng post ng whistle. COMELEC na ng post ng website nila. Mga raw data na nakaduda-duda. Let's support Toto Kausing, General Rio sa pagsampa nila sa Supreme Court ng utusan ang COMELEC na hybrid election. Sana nga. Richard Ramos sabi niya, piliin ang Pilipinas, no to Maudigs. Pelabot, shout out, sabi niya. Obvious naman na inilagay ni Digong ang mayor na yan. Dapat i-deport na agad, no need for further investigation. Totoo. Rodelia Alpiloro. Totoo po yan, sir. Talagang nakakapahala. Sir, saludo po ako sa pag-iimbestiga ng ganyan. Di kaya may alam si Digong dyan, sir? Di natin alam. Salamat sa Diyos at may natitira pa tayo na nagpapahalaga sa ating bansa. Ingat lagi, Sir Rox. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit, Happy Mother's Day po, Mrs. nyo, Sir Rox, at sa ating lahat, mga kabosing. Bernardo Chansing, shout out. Mismo sa China ay bawal ang pogo. Paano kaya napasok ang Pilipinas? Si Digonggong ba ang tumanggap ng pogo? Wala namang iba. David Alvin Mendoza. Hi Karox, good evening po and Happy Mother's Day po sa wife ninyo. Salamat. Ano na po ba ang nangyayari sa Pilipinas? Naibenta na ang lupain natin sa mga incheck. Puro pogo na lang ang napapanood ko sa mga news at vlogs. Ang sabi noon, kaya nagtayo niyan ay para magkatrabaho ang mga Pilipino at malaki ang buwis
na binibigay sa gobyerno, pero puro kabaligtaran pala ang lahat. Totoo yan, David Alvin Mendoza. Librado Ludovico, Happy Mother's Day sa Happy Mother's Day kay Manang Cecil and to all mothers, sabi niya. Dapat itapon pabalik sa China at ipasara ang pogo all over the Philippines. Marunong lang magsalita ng Tagalog, puro dugong inchik. Yun. Dapat yung pogo, yung mga building ng pogo na mga pinatayo na bilyon-bilyon na halaga, gawing eskwelahan. Kagaya dyan sa Banban Tarlac, malaking pakinabang ng mga banban dyan. Gawing eskwelahan yan. 36 bili yata yan eh. Tapos may mga tulugan pa yung mga, marami. Talaga, bukas na lang talaga. Bukas papakita ko sa inyo yung itsura talaga. Kaya siningit ko lang ito mga pre. Talaga pwedeng gawing ospital ng mga, para sa mga banban, mga taga dyan sa banban. Kalahin nyo, binoto nyo yan. Mga banban talaga kayo dyan Sabi ni Ted, dapat na talagang bunutin itong gunggong digong na to. Itong gunggong na ito, siya ang higanting pugita na ang galamay ay nakapulupot sa bansang Pilipinas. Siya ang nagdala ng lahat ng salot sa Pilipinas mula naging inutil na presidente. China pa ang ginamit na pinakasalot para pahirapan ang mga Pilipino. Sana ilaglag siya ng China para masayang ang pagtago niya ng pera si Jinping doon. Pwede. Daisy M. Magallanes, good evening po. Parang kabuti tumubo sa mga criminal syndicate. Matagal nang may sleeper cell nung nakaraang administrasyon, pakawala ng China. Si Michael Yang nagginawa na advisor ng digong nyo ng Malacanang, kaya na-intervene na nila halos buong Pilipinas from south to north gamit ang pogo. Yun. Alberto Ulaero, Karoke, yung mayor ng Inchik sa Banban Tarlac, produkto yan ni Itok-Itok, no comment. Yung mayor ng Banban Tarlac, kamukha ni Digong Duterte, Karoke. Kamukha ni Bongo Elizabeth Iscareo, good evening, Sir Rox. Fake naman talaga si Mayor Go na yan. Involved yan sa pogo at inilagay dyan para hawakan ang lugar na yan. Dapat dyan sipain palabas ng ating bansa. Ibang klase ang mayor na yan. Ang galing magtagalog at yung sagot niya puro kapikian at halatang puro pagsisinungaling lang. Naku, dapat dyan aksyonan agad at sipain sa ating bansa. Dapat na ikulong yan. Maraming alam yan. Elizabeth Iscari ulit Katakot-takot talaga yan. Katakot-takot talaga yan. Para tayong sinasakop ng ang ating bayan, ang ating bansa na yan. Sa sobrang dami ng mga Chino ngayon dito, wow, parang province na tayo ng China. Kilos BBM at sipain mo lahat ang mga yan dito. Ikaw naman, ayaw nga maki-operate sa ICC. Naku, bisko. Alberto Ulaero nito, Karoke. Ang authentic na peking pagkasenador ni Bato de la Rosa at si Senador Bongo, produkto sila ni Digong Duterte. Karoke. Totoo, produkto lang naman niya. Kung di kay Digong yan, paano magiging 4-star general si Bato? Ito naman si Bongo, tagabili lang ni Las Cañas na Maruya. Ngayon, ginawa niya senador. Montik pa ang gawin ni Digong na presidente yan di ba? Oo. Dahil sa nervyos niya na mawala sa pwesto. Tony Renisto, welcome to the club. Baka yung vice mayor at councilor, kaduda-duda rin. Di malayo. Maraming imbestigahan dyan, mga boss. Moody Muma, sabi niya. Hi sir, good evening. Good evening po. Bakit sa Tarlac lang ang focus ng mga senado? Mag-imbestiga pa sila sa buong Pilipinas. Bawat isa ng Pilipinas, marami dyan na mga kapitan ng barangay dahil ang may gawa niyan, si Digong, ang masama, pera-pera. Ang dahil, salamat no po, sir. Ben Torres,
Hindi alam ni Digong na mali ang ginawa niya, kaya mayabang pa rin siya. Bobo kasi nga talaga. Hindi, alam niya yan. Kaya alam talagang ano siya. Hanggang ngayon, mamduduro nga eh. Oo, manduduro. Oo. Pag naduro ka niya, eh talagang kakainin ka niya. Bumbo. Bentores, oh. Parang taniman ng mais na nilusob ng mga unggoy ang ginawa ng grupo nila Digong sa gobyerno ng Pilipinas. Totoo. Bentores ulit, oh. Hindi pwedeng magpaimbestiga si BBM ng mga katiwalian dahil sila ang may pinakamalaking kaso ng kurakot. Patay tayo dyan. RCB, sabi niya, suspecha lang po, siguro dapat i-recount yung votes ng mga taga-Kapas Tarlac. RCB ulit, oh. Banban Tarlac pala, hindi Kapas. Oo. Misael, oh. No comment po. Oops pala. Gusto ko lang magtanong po, masyado na ba tayong tanga? Nagtatanong lang po. Ano naman tanong mo naman, Misael? No? Nagtatanong lang po, masyado na ba tayong tanga? No comment. Sagot ko dyan. Sayang. Munti kong hindi basahin to, ha, dahil nga bahala na. Orly Palataw, yung LGU ng mga banban nung hindi pa siya mayor, ang nagsabi na corporate siya dyan at siya ang kumuha ng lisensya sa PAGCOR. Ang problema dyan, may opisina pa ng PAGCOR na nagbabantay pala dyan sa Honsheng Building. Patay tayo dyan. Yun nga. Nakatutok din si Orly Palataw. Welcome to the club, Orly. Ha? Reynaldo Gonzales, oh. May bagong bukas na naman na pogo sa bypass ng San Rafael, Bulacan. Mga 4 na building. Kumakalat na sila na di lang gaming at para na lang ding ginagawang kampo ng People's Liberation Army ng China. At ang babata, kaya tama si Ka-Percy, yung pogo na yan, props lang yan, ibang pakay niyan, kundi malimit pananakop. Diba? Malamang. Mission accomplished, mga boss. Natapos ko rin lahat. Pasensya na ho kayo kung maririnig niyo yung patak ng ulan sa bubong, no, mga boss. God bless po. Dasal. Yun po talaga ang ating magiging sandata na nawa. Oy, malapit na. Attorney Enzo Recto po, Bunyog. Huwag niyo pong kalimutan. Kumpanya niyo po siya. Si Toto Kausing. Oo. At lahat po ng mga nasa tamang kumakandidato na handang magsilbi po sa atin kumpanyang Republika ng Pilipinas. God bless, mga boss.